Unang araw ng klase. 2 araw bago magpasukan, abalang-abala si Joshua sa paghahanda ng kanyang mga gamit. Kompleto na ang mga dapat na mayroon siya bago pa man lang magsimula ang klase. Nakapamili na sila ng mga inilistang gamit ng nanay niya noon pa mang ine-enroll siya sa mababang paaralan ng Lalan. Nilagyan niya na ng pangalan ang lahat, mula Manila paper hanggang sa pinakamaliit na pambura. Pati ang mga notebook ay may kani-kaniyang kulay na laan para sa bawat asignatura. Nakasulat na ito sa blackboard, kaya alam na kung aling kulay ang para sa anong asignatura. Inilagay na niya ito sa kanyang bag. Bibitbitin na lamang niya ito kinabukasan. Nasasabik na rin siyang makilala ang magiging guro at mga bagong klase sa grade 6. Bago sa kanya ang paaralan. Transfer siya. Kailangan kasi nilang lumipat ng tirahan dahil sa trabaho ng kanyang ama. Dahil masyadong malayo ang nilipatan sa dati niyang pinapasukan, kailangan din niyang lumipat ng paaralan. Ipinangako niya sa sariling gagawin niyang masaya ang huling taon niya sa elementarya kahit bago ang kanyang kapaligiran. Mag-aaral siyang mabuti at makikisangkot sa mga gawain ng paaralang papasukan gaya ng dati. Umaga noon, unang araw ng pasukan, nakabihis na si Joshua ng uniforme. Makintab ang itim na sapatos, bagaman ito na rin ang ginagamit niya noong nakaraang taon. Hindi masasabing luma, palibhasa kasi alam niyang kailangan niyang ingatan ang kanyang mga gamit. Karagdagang gastos kung magpapabili pa siya ng bago. Batid niyang hindi kalakihan ang kita ng mga magulang, kaya sa sarili niyang paraan, nais niyang makatulong sa kanila. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Napangiti siya sa kanyang refleksyon. Handa na talaga siya. Sa loob ng klase ng grade 6 kausayan, nasa kani-kanila ng upuan ng mga mag-aaral. Naging mapagmasid si Joshua sa paligid. Nais niyang maging pamilyar sa kanyang bagong kapaligiran. Nasa unahan ang gurong si Binibining Jimenez. Abala na sila sa pagsusulat at pagsagot dahil mayroon na silang paunang gawain sa klase. Magpapakilala sila ng isa-isa batay sa survey na ipinagawa sa kanila sa isang malinis na papel. Nilalaman ng survey ay ang sumusunod. Pag-alam sa kung ano ang kahihiligan at mga ayaw nilang gawin sa paaralan. Mga ginagawa nila sa bakanteng oras, mga paboritong babasahin, mga gustong aktibidad, kinahihiligang sports, paboritong asignatura, at ang mga nais pa nilang matutuhan sa kabuuan ng pagtigil nila sa paaralan. Hinikayat din silang magbahagi ng dati nilang ginawa noong nakaraang taon na nakatulong sa pag-unlad nila bilang mag-aaral. Gusto niyang makilala ang mga ito. Paribhasay bago siya sa lugar, kaya nais niyang magkaroon ng maraming kaibigan. Tinawag na ni Binibining Jimenez ang pangalan ni Joshua. Siya naman ang magbabahagi. Laman ng kanyang mga binanggit ang mga nakalagay at hinihingi sa survey. Ibinahagi niya ang pagiging kasapi sa Supreme People Government or SPG sa dati niyang paaralan noong siya ay nasa ika-5 baitang pa lamang. Ibinahagi niyang napakaraming bagay ang itinuro sa kanya ng SPG. Natuto siyang maging mabuting tagasunod at mahusay na leaders ng SPG. Siya ang nahalal na mayor ng organisasyon ng mga mag-aaral. Samantalang ang iba naman ng kanyang kaklase, ang bise, kalihim, ingat yaman, auditor, public information officer, peace officer, at ang tig-2 konsehal mula sa ika-3 hanggang ika-6 na baitang. Siya at ang kanyang mga kasamang mag-aral ang tumatayong leader sa buong paaralan. Pinangasiwaan nila ang mga aktibidad na may layuning paunlarin ang kakayanan ng mga mag-aaral mula kinder hanggang ika-6 na baitang. Katuwang sila ng pamunuan at mga kawani na nagpaplano at pagsasagawa ng mga proyektong kapaki-pakinabang sa mga mag-aaral at sa buong paaralan. Inilahad din niya ang naisagawa nilang mga proyekto tulad ng pagtulong sa Brigada Eskwela kasama ng maraming magulang
mga clean-up at green project, gaya ng pangongolekta ng mga papel tuwing araw ng Biyernes para ibenta sa junk shop. Ang perang naipon nila rito ay binibili nila ng pintura bilang kampanya sa anti-vandalism nilang proyekto. Sa tulong din ng lokal na pamahalaan, nakapagsagawa sila ng anti-bullying campaign at leadership seminar sa kanilang paaralan, pati na rin ang makailang beses na feeding program tuwing buwan ng nutrisyon. Ang mga gawaing ito ay humulma ng kanyang karakter bilang isang responsableng individual. Napakarami niyang natutuhang pagpapahalaga hindi lamang sa kanyang paaralan, kundi maging sa komunidad na kinabibilangan niya. Masaya at buong kababaang loob niyang tinapos ang pagpapakilala at pagbabahagi. Ipinahayag niya na buong puso rin siya maglilingkod sa mababang paaralan ng Lalan bilang pangalawa niyang tahanan at nangakong magiging huwarang mag-aaral lalo na sa kanilang klase. Natapos ang unang araw ng klase, masayang-masaya ang pakiramdam niya dahil sa magandang panimula ng klase. Nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ang mga ugali, kakayahan at ilan pang mga katangian ng kanyang mga kaklase. Batid niyang sa susunod pang mga araw, mas magiging makabuluhan ang kanyang pag-aaral. At yan ang ating kwentong pinamagatang unang araw ng klase.